pagod natin sa eskwela, laro o trabaho, hindi ba't mawawala ito kapag umuwi tayo sa lutong bahay o lutong nanay? Gaya ko, nakapagpagod ako sa taping, nag-request ako kay mama ng paborito ko na luto niyang arroz caldo. Arroz caldo na may kalamansi, tapos may nilagang itlog, paminta at chili oil. Tapos ano yung may toasted na bawang. Iba talaga kapag luto ng iyong mother dear. Instant change of mood from bad to good pag natikman ng mga lutong bahay made with love ng ating mga nanay. Ang paboritong luto ko ng nanay ko ay kare-kare. Ang pinakapaborito ko pong ulam na luto ng nanay ko ay sinigang na baboy. Ang paborito kong luto ni Ermats ay sinigang na salmon. Wala mang makakapantay sa ating mga dakilang ina. The good news is, may mga kainan na nagsiserve ng mga lutong nanay na made with love din. Sa unang tingin, naakalain mo na isang lumang bahay lang ang kainang ito sa Santa Ana sa Maynila. Taong 1950s pa lang itinayo ang bahay na ito na nai-convert sa isang restaurant. Urig ang ilang kagamitan dito. Ang iba naman na i-restore na gaya ng hawakan ng hagdang ito na dating bintana. You'll feel right at home here. Parang nagre-relax ka lang habang naghihintay ng luto ni nanay. At ang nakakatuwa, ang isa sa kanilang original recipes galing mismo kay Lola Teodora na pinanggalingan ng pangalan ng restaurant. So yung adobo sa kamatis, it's a recipe of my mom na pinamana ng lola ko. It started way back kasi when my lola wala kasing sources. So they invented a recipe na adobo sa kamatis na walang vinegar, walang soy sauce. Kung gaano kasimple ang pamumuhay noon, ganun din daw kasimple ang ingredients ng adobo sa kamatis. Meron itong bawang, paminta at laurel, asin, patis at karne ng baboy. Ang kamatis na kanilang ginagamit, yung lunot o nasobrahan na sa hinog. Ito raw ang magbibigay ng asim sa adobo. Ayan, ngayon kasama natin si Mami Olive at siya ang magtuturo sa atin kung paano gagawin itong adobo sa kamatis. Binudburan ng asin ang kasim ng baboy. Nilagyan ng dahon ng laurel at paminta. Pagkahalo, lalagyan na ng bawang kasama ang balat. Yes, kasama ang balat. Dahil dito raw makukuha ang lasa ng bawang, ayon kay Lola Teodora. And then let it stay for a while, siguro mga 10 to 15 minutes. And then usually si nanay, sa uling siya. Opo. Oo. Kasi nung araw, wala namang mga gas stove eh. At saka sila ay super tipid. Isa-isang inilalagay ang karne sa kawaling may kumukulong tubig. Habang pinakukuluan, nanunuot ang mga pampalasa sa karne. Dahil uling ang kanilang ginagamit, slow-cooked ang pagkain. Pagkatuyo ng sabaw, finishing touches na. Isinasangkot siya ang balat at laman ng bawang sa kawaling may mainit na mantika. Sunod ang kamatis na magpapaasim sa ating adobo. Maraming pang kamatis. Kasama na ang karne ng baboy. Patis mo na. Silalagay na yung pinagsabawan po ng sangkot tsaka Pinagpuluan siya. Then, saka lang, may liquid na yan. Ako, nagluluto din ako sa bahay. Pero yung mga Pinoy food, mostly si Mama. Kasi ang mga niluluto ko mga pasta, ganun. Pero kapag Pinoy food, ayan si Mama. Kasi nakagis na rin. Kasi yung mga lolo't lola ko, magagaling din magluto. Ganyan yun eh, para mas ma-appreciate mo yung kinakain mo, kailangan ikaw din yung magluluto para mafe-feel mo, mararamdaman mo yung hirap ng pagluluto, yung init habang nagluluto. Pwede raw siyang iwanan dito, tapos kapag tuyo-tuyo na ng konti, that's it, pansit. Ang adobo sa kamatis, good for 2 persons for 130 pesos. Ito mga recipe nila dito is nagmula pa kay Lola Teodora at ngayon 4th generation na siya. At ito yung mga specialty nila. At ang titikman ko, unang-una itong adobo sa kamatis. Ako sobrang fan talaga ako ng adobo. Favorite, isa sa mga paborito kong Pinoy food ang adobo.
Iba yung asim ng kamatis. Ang pamilyang ito, suki na ng restaurant. Plus points na hindi na ako kailangan magluto, di ba? Pero yung papakain ko sa anak ko, it's not your typical fast food. It's your home-cooked meal. Kahit walang suka, ito ang adobo na may asim na ibubuga. Pako with love, yan naman ang susunod nating titikman sa isang restaurant na nagsiserve ng mga Kapampangan nanay recipes made with love. Likas na sa mga Kapampangan ang hilig sa pagluluto, kaya halos lahat daw sa pamilya ni na Ate Angel marunong magluto. Yung mga recipes namin talaga heirloom, no? So, ni-research namin yan. Majority of which came from our lola, some came from our mom, and the others dun sa mga housewives dun galing sa Candaba. Ang pag-iitik ay isa sa mga pangunahing kabuhayan ng mga taga-Candaba, Pampanga. Kaya naman dito ipinagdiriwang ang Ibon-Ebon Festival. Pero ang good news, kahit nasa Maynila, matikman natin ang ipinagmamalaki nilang itik meat. Dito kasi sa resto, inihahain ang ensaladang pako with fried itik floss. Ang recipe na ito galing pa sa lola ni Ate Angel. So, we thought, okay, yung asadong fried itik ng lola ko, saka yung salted egg, kasi madaming ang duck racer sa Candaba, pwede natin i-combine and lalagay namin dun sa ensaladang pako so that it becomes a standalone dish. Ang mga sangkap nito ay pako, manggang hilaw, suka, kamatis, itik meat strips, cucumber, onion, salted egg, at vinaigrette. Para gawin ito, pinaghahalo-halo ang mga gulay, mangga, salted egg, at ang star ng ensalada na itik meat strips or floss. Isa pang recipe na mula naman sa mommy ni Ate Angel ang lengua, na mabibili for 365 pesos na good for sharing. One of her best dishes really was lengua. And I'm sure bawat tayo, diba, may favorite din yung mama mong gawin. My mom's was lengua. Ito, nakakain namin to pag Noche Buena, tapos pag fiesta sa amin. Hindi na kailangan maghintay ng fiesta o Pasko para matikman ang home-style lengua. Ang ingredients, mashed potato, lengua o ox tongue, mushroom, red wine, garlic, at gravy. Para gawin ito, unang iginigisa ang bawang at mushroom. Saka inilalagay ang ox tongue. Pagkalagay ng gravy, hintayin itong kumulo at pwede na itong iserve. While enjoying the homemade dishes, may enjoy rin ang nakaka-relax na vibe ng resto. Parang home sweet home talaga kasi ba naman galing pa mismo ng Pampanga ang mga kagamitan dito. Ang lutong ng bagnet ng Ilocos matitikman sa isang restaurant sa Parañaque. At ang good news, mas pinasarap ito dahil luto ni nanay. Mula sa pagkainan ni Mommy Princess Zulueta Aquino, dumiretso ang mga putahe sa restaurant nila sa BF Homes, Parañaque. Because if you love to eat, tapos, di ba, pag hindi mo na-perfect, nakakainis. So, you just have to... Ayun, yung process niya, mahirap yung process niya, matagal. And siguro naka 20 tries ako plus. Paano talaga yung gusto nila. Siguro yung secret ng food na sinasabi nila masarap is we don't rush pag nagluluto kami. Talagang nilalabas mo yung lasa nung pagkain. Mula sa dalawang lola ang mga putaheng bagnet at mechado ni Mommy Princess. Kaya't ipinagmamalaki nila ang mga heritage recipe na guaranteed yummy. Para siguradong true to tradition ang kanilang bagnet, pinakukuluan sa kawaling may tubig ang spices na dahon ng laurel, paminta at bawang. Pagkakulo, isinasama ang karneng baboy. Pagkatapos ito ay hinahango at pinatutuyo ng 2 hanggang 3 araw. Pagkatapos, lulutuin ito sa pugon ng ilang oras. At saka lamang i-deep fry ang bagnet. Mas lilitaw daw ang sarap nito pag may sausawang kamatis, sibuyas at bagoong isda. 320 pesos and good for sharing ang malutong na bagnet. Isama na rin sa listahan ng dapat matikman ang mechadong hindi makakalimutan.
Mechado was an experiment also. May friend ako na nagluluto siya din. Maasim maasim yung kasi nga may tomato sauce na nilalagay. Kaya naman mechado minus the tomato sauce ang ginawa ni Mommy Princess. Ang mga sangkap nito, sibuyas, kamatis, asin, toyo at paminta. Una niyang minarinate sa toyo ang beef, tapos ipiniprito sa mainit na mantika at itatabi. Habang iginigisa ang mga gulay. Tapos inihahalo ulit ang karne ng baka. Hanggang 6 na oras itong pinakukuluan at hinahalo hanggang lumambot ang karne. Pabibili for 350 pesos na swak for 3 persons ang mechadong hindi malilimutan. Sa bawat nakatatakam na putahe galing kusina, may makulay na kwento na galing sa puso ang ating mga ina, na hindi lang bumubusog sa ating mga tiyan, binubusog rin ito ang ating mga puso. But more than that, ngayong Mother's Day, sila naman ang ating busugin sa simpleng yakap, lambing, o simpleng I love you, ma. Iparamdam natin sa kanila na mahal natin sila. I love you, Mama!